Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong pangingikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ang larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Yan. Ito maganda tong part na ito. Si Mabanta, dininay niya yung kaso. Tapos si Claire Castro biglang nagpa-press con. Doon ako talaga napa-question mark eh. Kasi pag si Franz Castro sorry. Si Claire Castro magkamukha kasi. Si Claire Castro bigla siyang nag-press con. Itong issue na to wala namang Marcos na involved dito. Hindi naman itong PGMN, kung titingnan mo yung PGMN wala silang mga content tungkol kay Bongbong or baka hindi ko lang alam, meron pero parang wala naman. And itong Franco Mabanta nga, tao nila. Tapos bigla, hindi ko alam kasi ang involved dito is PGMN versus Martin Romualdez. Bakit nakialam si Claire? At bakit biglang dinikit ni Claire sa mga Duterte? Doon ka magtataka. Bakit idinikit ni Claire sa mga Duterte? Sige, anuin natin? Diretso natin to. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano kay late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen at PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez. Noong House Speaker pa siya, tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Ito maganda to. 5 months na daw sila na nag-iimbestiga. 5 months. At natapos nila yung kanilang investigasyon 3 weeks ago. 90 minutes. Pakinggan nyo to 90 minutes yung video. Ngayon, ang question, if it was finished 3 weeks ago or a couple of weeks ago, ba't di nyo pa nilabas? Bakit hindi nyo pa inilabas? So, para sa akin itong statement na ito ng Peanut Gallery Media Network, mamaya babasahin natin ulit. Medyo, may something. Kasi inamin nyo na matagal na kayo nag-investigate and then natapos nyo na yung video, how come you're not yet releasing it? So in that sense, mga bossing, dito sa sinabi nila, pwede talaga akong magduda na baka talagang ibinibenta nyo ito. Baka hindi ko sinasabing totoo pero kung magbabase ako dito, ikaw, matalino ka naman, hindi ba? Meron akong hawak sa'yo. Kung wala naman akong intensyon na ipagbilis sa iyo itong hawak ko, ba't hindi ko pa ilabas? Ba't hindi pa nila nilabas? Noong April 21, naglabas na si Martin Romualdez ng kanyang statement Naglabas na siya ng kanyang vlog. Bakit si Martin Romualdez biglang naglabas ng vlog? So ibig sabihin para sa akin balikan natin 5 months nag-iimbestiga na sila. So natapos nila yung video and 3 weeks ago natapos nila yon, may 90-minute daw na video at devastating daw yung mga evidence. Napakarami doon na uncover nila doon sa kanilang vlog. Bakit si Romualdez bigla siyang nagsalita out of the blue? Bakit siya biglang nagsalita? Matagal na siyang hindi nagsasalita. Ano nag-trigger sa kanya para magsalita siya? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. Ano ang nag-trigger kay Martin Romualdez na for the longest time, ilang taon na siyang tambaluslos, ilang taon na siyang sinasabi na siya ang may kasalanan dito, ilang buwan na rin, pero bakit out of the blue, boom, bigla siya nagsalita? Pagkatapos, noong kay Zaldico na nahuhuli na, bigla siyang nagsalita. Akala natin dahil doon kay Zaldico. Pero it turned out, para sa akin kung titingnan ko yung mga pangyari, statement ng PGMN at saka yung timing kung kailan inilabas yung video ni Martin Romualdez, mukhang sinabi na nila or somebody from PGMN reached out to Martin Romualdez or staff ni Martin Romualdez and told them, meron kaming video against you and lubog ka talaga dito. Yari ka dito pag lumabas tong video na to. Ngayon, ako si Martin Romualdez, bakit nakakuha ng access ang PGMN? Bakit ang PGMN marami silang na-uncover? Bakit? Eto na. Dito ngayon papasok yung si Franco Mabanta, tao ni Bongbong Marcos at ni Lisa. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi biglang nag-press con si
si Claire Castro. Hindi naman ini-involve si Claire Castro sa usapin na ito, pero bakit biglang nag-press con siya at nilaglag nila kagad si Franco Mabanta? Sinabi niya na si Franco Mabanta, hindi kaibigan ni Bongbong yan, hindi kaibigan ni Bongbong. Wala namang sasabing kaibigan ni Bongbong yan. Hindi naman yun ang usapan dito. Ang usapan dito, meron silang video, tapos ito si Martin, hinihingan nila ng pera, tapos si Martin, sinumbong siya. So, nag-aaway yung dalawa, bakit nag-react ang Malacanang? Yun ang malaking question mark, mga bossing. Oh, yun yung hindi natin nakikita. Oo, bakit si Claire Castro nagsalita? Pwede kayang talagang ito si Franco, tao ng Malacanang, which is maraming proof na talagang tao ng Malacanang to. Hindi kaya ginamit ito si Franco para trabahuhin si Martin Romualdez. Binigyan siya ng access or dahil, syempre, ang involved dito Malacanang. Kung Malacanang kung Malacanang ang nakakaalam ng mga hocus-pocus dahil involved siya at gusto nilang ilaglag si Martin, alam nila kung anong mga istorya, ebidensya ang ibibigay nila kay Franco para yun ang susundan ni Franco na para magkaroon siya ng documentary. So ako ngayon, ganito nangyari Ito hindi to totoo Ano lang to, katang isip ko lang, pinagdudugtong-dugtong ko lang. Pwedeng mali ako, pwedeng maling-mali ako. Pwedeng si Lisa, si Bongbong, pwedeng inutusan si Franco. Franco, magaling ka man social media, sa'yo ang PGMN. Ito yung ito yung ginagawa naming mga transaksyones. Ngayon, ito yung sundan mo. Lalabas yung pangalan ni ni Martin. So ngayon, ako naman si Martin, alam ko, tinawagan ako ni Franco nung tao ni Franco. So alam ko, sino amo ni Franco? Kaya nag-video siya ngayon. Kaya nagbigla siya nag-vlog. I will not go down alone. Na it's not just the Congress, it's not me, it's the executive. 'Di ba gumanon siya? Bakit? Bakit siya biglang nagsalita ng ganun out of the blue? Kasi nga siguro kung totoo itong nangi-extort sa kanya ito, alam niya sinong amo nito. Yung nasa taas. So dahil pinapatrabaho mo ako, ikaw, pinsang kita, pinatrabaho mo ako dito sa aso mo, pucha, delikado ako at dahil diyan susunugin ko kayo. Pina-entrapment niya ngayon. Pagka-entrapment sa kanya, nagpanik yung Malacanang, mga bossing. Nag-press con, tapos sinabi, hindi namin kaano-ano yan, hindi namin kilala yan. Hindi naman sinasabing kilala nyo. Wala naman kayo sa istorya, wala naman kayo sa awayan nila. Bakit nag-react kayo? Ayun. So, posible na si Franco talaga inactivate nila para trabahuhin si Martin Romualdez. Ito ang naging problema niyan. Ito naging problema. Ito istorya ko lang to, hindi to totoo, na panaginipan ko lang to Ito si Franco, na taong nila, naglaro siya sa dalawang ilog. Pwedeng ganun. Nakakapanood ko ng ng TV. Pwedeng naglaro siya sa dalawang ilog. Inutusan siya nito ang taas, ng boss niya, para trabahuin si Martin. Ngayon, hindi naman usapan na kakausapin niya si Martin. At ipapaalam niya, siyempre hindi niya ipapaalam na iniimbestigahan niya si Martin. Pero iniisip siguro nitong mama na ito, pabagsak na rin tong dalawan to O baka habang nag-iimbestiga siya, nakita niya na involved yung dalawa na to. So ngayon, naku po. Pabagsak na to, paalis na to. So, tuso, nakipag-usap, try niyang ibenta. Para kumita siya. Kumita siya ng doble. Pwedeng ganun kasi kumita na siya dito, sa nagutos sa kanya, tapos kikita pa siya dito. Tapos, mag-away-away sila, bahala sila sa buhay nila. Siya, mayaman na siya. Pwedeng ganun yun, di ba? Pwedeng masyadong naging greedy itong mamang ito. Tapos naglaro siya sa dalawang naging siya, double agent siya. Naku po, ayan na si Jason Bourne. May sense ba? May sense ba yung sinasabi ko? Hindi kasi maghapon talaga iniisip ko to. Kasi nagpapagawa ko ng sasakyan kanina habang ang tagal ko kasi nag-aantay habang nakikita ko na yung mga issues. And then kilala ko kasi itong Franco na ito na talagang tao to ng mga Marcos, no doubt No doubt tao ito ng mga Marcos. Tingnan ninyo. Papakita ko lang. Ito Franco Mabanta. Finally back in the country. Mud wrestling, blah blah blah, jet lag. I've never had a surprise birthday party in my life. Thank you, my friend. Bababa Tito, Bongbong, and Tita Liza. Tito, tawag Pamangkin yon. So, pumunta siya sa bahay ng mga Marcos sa Forbes Park. Tapos pagdating niya doon, sinurprise siya. Ganun sila ka-close. Pucha, sabi ko nga yan ang close. Ako kumpare ko na si Baste. Hindi pa naman ako sinurprise yan ever. Yung biglang paglabas ko ng airport, nandoon siya, inaantay ako, siya sumundo sa akin. Wala namang ganun nangyari. Kumpare ko pa yan. Ito, pucha niya, birthday party. Mantakin mo, alam ang birthday mo. Tapos, pinapunta ka sa bahay, doon sinelebrate yung birthday mo. Hindi kayo magkano-ano.
So ito, isang proof na talagang close sila. Ito pa isa, mga bossing, putangin na. Aso yan eh. Kung di ka kilala ng aso na yan, kakagating ka yan. Aso ni Bongbong yan, yan yata yung Oreo eh. Yan yata yung sinasabi ni ni Claire Castro. Oh, anong pangalan niya? Si Oreo. Oh, bakit si Oreo? Ba't Oreo pangalan? Yan yata yun eh. Aso ni BBM yata ito eh. Oh, ayan sabi more. Ito naman, inaano niya dito sa South Forbes Park. Nandoon siya na naman sa bahay ni Bongbong. Alam mo, dala niya yung aso niya sa bahay ni Bongbong. Aso ba ni Franco ito? Nandoon siya sa bahay ni Bongbong Marcos. Tangina, aso ni Bongbong yan. Nandoon siya sa bahay ni Bongbong. Ba't ka magdadala ng aso sa bahay ko? Kasi kapag may bisita ko, may dalang aso, dyan lang sa labas yung aso mo. Pero ito, nandiyan dyan sa loob ng bakuran. At saka yung aso, kilala siya. Mabait yung aso sa kanya. So, ibig sabihin, talagang standby siya dyan. Dito sa post na ito, pinagmamalaki niya si Bongbong Marcos. So, may connection itong Franco Mabanta na ito, mga bossing, sa mga Marcos. Kaya nga sinasabi ko, fake news peddler talaga ito si Claire Castro. So, ibuod natin yung istorya, ha? Ibuod natin yung istorya. Pwedeng, tao talaga siya ni Marcos, Lisa. Dahil nga, gusto nilang maiwas sila at si Martin nilalaglag na nila, ginamit nila ito. Tapos ito naman, tuso din. Alam niyang lubog na rin yung dalawa na yun, pinakagalit na galit na yung tao sa kanila. So ayaw niya na madamay doon, na mahulog. Syempre, yung future niya, iniisip din niya. So tinatry niya na kumonek dito sa isa. Kasi itong isa, baka may impluwensya pa. Or siguro gusto niya lang kumita ng pera. Ngayon, ito naman si Martin, dahil alam niyang tao to ni Bongbong at alam niya inutusan to nung pinsan niya o nung asawa nung pinsan niya, sinunog niya ngayon. Tinan niyo, ini-extort ako nung tao ng Malacanang. Kaya yung Malacanang, bago pa dumating doon sa istorya na yon, nilaglag na nila si Franco. Sinabi niya hindi nila kilala. Di ba? Mas maganda yung istorya na yon kaysa sa maalala mo kaya. Dito mga bossing, disclaimer lang Disclaimer lang po. Hindi ito totoo. Ito katang isip ko lang. Kasi magtataka ka talaga. Pwede naman akong kumampi kay Franco Mabanta eh. Pwede ko naman siyang kampihan dito. Romualdez eh. Pwede ko siyang kampihan dito. Kaya lang, pag tama palakpakan, pag mali banatan eh. Nakikita ko kasi na dito sa kanilang statement, matagal nang tapos yung video, matagal na nilang hawak, ba't hindi pa nila nilalabas? Kasi kung ako lang yan, nilabas ko na kagad yan, di ba? Diretso pa natin to. Pag-anuhan nyo lang pag-isipan nyo lang kung maganda yung angulo na yan. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Ilang linggo na na-shoot, na-edit, 90-minute long, packed with hard evidence and ready for release. Kailan? Tingnan nyo yung timeline mga bossing ha. Sabi nila lalabas daw yan May 5. Ilalabas yung video. Ngayon, May 5, si Ombudsman nagsampa na ng kaso kay Romualdez. May 5, parehas na date. Nagkataon lang ba yan? Alam naman natin na si Remulla, Ombudsman, tao din ni Bongbong dahil siya naglagay diyan eh. Tapos, sakto rin, May 5, ilalabas ng Peanut Gallery Media Network yung video na yan. At that same day, mga bossing, nahuli din yan si Franco Mabanta. So, bahala na kayo mag-compute mga bossing kung anong nangyayari ito. I'm just giving you something to ponder upon. Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago nito, binalaan na umano sila ng ilang makapangyarihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Katulad yan, sinabihan na sila ng kanilang mga kaibigan na nasa alanganin ng kanilang buhay. Bakit? Pinaalam nyo na nag-iimbestiga kayo kay Martin? Sino pa nakakaalam na nag-iimbestiga? Kaya pag nag-iimbestiga kayo, palihim yan. Hindi ba palihim yung ginagawa dapat yan? Yung mga investigasyon ninyo, yung mga fact findings ninyo, siyempre dapat palihim yan or else masusunog kayo. Pero bakit kayo iwawarn na may something, may ganyan, may ganito, may ganyan? Siguro nga, yung nagpapatrabaho or yung principal nyo or yung nag-utos para gawin nyo itong istoryahin na ito, konektado. Siguro sinasabihan lang kayo na ingat ha, kasi baka pag nahuli kayo, yari kayo dyan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila, ay ilabas ng anilay 1.5 oras na expose. Yun pa, pag may nangyari sa amin, ilabas na yung expose. Ba't mo pa i-antay na may mangyari sa'yo? So, ito na ba yun? Yung sinasabi mong pag may nangyari sa amin, ilabas na pag nahuli na nanghihingi ka ng pera? Tatanong lang ha. Sabi ko nga sa inyo, I can easily side with Franco Mabanta eh. Kasi banas ako kay Martin Romualdez, banas tayo sa NBI dahil sa ginagawa nilang panggigipit. Hindi tayo naniniwala sa gobyerno, pero sila mismo naglalaglag sa mga sarili nila dito sa statement nila. Medyo
medyo may something eh, di ba? Kung may banta ka naman pala sa buhay, di sana ilabas mo na, may banta ka pala sa buhay. So, ibig sabihin, hinahawakan mo yung 90-minute video na yan as your leverage. Bakit? Kung walang nag-utos sa'yo na gumawa ng video na yan, why are you holding it as your leverage? So, pag may nangyari sa akin masama, ilabas nyo to. Ba't hindi yung pa ilabas ngayon? Yun lang ang para sa akin na may mga nakikita kong mga something. Pwedeng mali ako, pero malamang mali ako. Wala pang tugon ng NBI sa aligasyon na set-up ang nangyari. Habang ang palasyo, iginitan dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabantay, kilalang social media person Tingnan mo yung statement ng Malacanang. Bakit? Anong concern mo kay Franco Mabanta? Anong concern mo dito sa na ito, sa issue ng dalawa na ito? Bakit ka nagbibigay ng statement? May kinalaman ka ba? Yun ang tanong eh. Kayo ba ang nag-activate dito kay Franco Mabanta para gumawa ng video documentary tungkol sa corruption ni Martin Romualdez? Kasi makikita nyo mamaya, papakita ko ha. O, ipakita ko na ngayon. Pakita ko na ngayon para maganda. O, asa na ba yun? Yung ko. Ito. Pakita ko na para maganda. O, ayan o. O, sabi dito, we are innocent. O, yan. We are innocent. This was a setup. Over the last few months. O, yan na yun eh. O, tapos dito tayo sa part kung nasan si Bongbong Marcos sa may sa may pang-apat. Ayan o. Romualdez did to silence us, blah, blah, blah. Ayan. Asa na ba yun? There was zero threat, packed with evidence, Speaker of the House, Ombudsman. In light of this event, hindi lang, nanunin ko na nga lang. Ayan. Oh. Ay, umano ba yun? Hindi pala. Ito pala isa. Ito. Ayan. Sana, ayan. Romualdez, these days before the arrest, in light of this event, literally anything, fatal injuries, what we are PGMN, going bad guys after all this. Asan na ba yun yung kay Bongbong Marcos dito? Meron dito eh. Over the last 5 months, we're devastating episode long hair. This why this is happening. There was extortion. That's all bullshit. Sabi niya, the evidence provided, blah, blah, blah. Romualdez did. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with this vast current troubles with Ombudsman hanging over his head. Ito yung, as President Marcos, ayan o. As President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants, and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Yan yung nagulat ako eh. Oo eh. Sa kanyang press conference, sa kanyang sagot dito sa issue na ito, niligtas niya yung presidente. President Marcos signals that he's clearly listening to what the country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Sinisisi, parang sinasabi ni Romualdez sa kanyang video na ilalaglag niya yung executive. Nilaglag na niya actually yung executive. Sinabi niya na ang mayroong dito is yung executive. Ngayon ito si Franco, nabisto ngayon dito sa kanyang statement na Marcos talaga siya. Kasi pinuri niya si Marcos dito eh. So malamang sa malamang nga, dahil sinasabi nga nito, willing makinig si Bongbong, so there's a possibility na tao talaga siya nung mag-asawa at inutusan siya nung mag-asawa na gawin ito para lalong madiin si Romualdez. Dahil nga si Romualdez mukhang ilalaglag sila pagka nagkagipitan. Kasi nga si Romualdez, sasabihin lang ni Romualdez na hindi ako ang mastermind. Ang mastermind yung nasa itaas ko. Sino ba yung nasa itaas ko bukod kay Jesus? So dito pa lang na na ako na medyo nawindang na ako dito. Dito pa lang alam ko na alam ko na medyo may something talaga eh. Si Franco Mabanta connected pa rin talaga siguro sa Malacanang. Kasi nga bakit yung Malacanang i-deny yung connection nila parehas. Ibig sabihin, dahil nasunog si Franco, nang hihingi siya ng pera, dahil nasunog, dininay na nila. Para hindi isipin ng taong bayan na si Franco ay tao ng Malacanang, therefore, tao ng Malacanang or Malacanang ang nagutos sa kanya na gumawa ng video na ito. Again, I'm just assuming. There's no proof. Dito sa mga sinasabi ko, I'm just assuming. I may be wrong. Kung mali ako, lagay niyo sa comment section kung mali itong aking haka-haka. Pero haka-haka lang to. Hindi ko sinasabi to as gospel truth ha. As facts, hindi po. Sinaano ko lang to na parang kino-connect the dots ko lang. Hindi man po ako eksperto ha. Pero
tinatry ko lang na at least yung tao magkaroon siya ng, oo nga no. Pwede nga yun parang hindi, mas dada, mali ka ng analysis doon, di ba? So yun naman ang purpose ng vlog natin may matutunan tayo pare-pareho. Kung mali ako at nilagay niyo dyan sa comment section yung inyong mga saloobin, o di may natutunan ako, maganda yun. Personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya. Imagine 2016 pa lang, na kay Marcos na siya. O ito, meron pa silang picture ni Mocha. Noong 2018, tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon. Kapwa may mga pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang post. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN, isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil Mas nanaisin niya. Tinan mo yung choice of words ni Claire Castro. Tinanong siya about Franco, hindi sila magkaibigan ng presidente. Pero mas gusto ko kung tatanungin nyo kung magkaibigan ba sila ng mga Duterte. Oo, let's say, kakilala sila, pero hindi sila magkaibigan. Baka magkakilala lang. Lahat naman nakakakilala kay Franco. Lahat naman nakakakilala kay Pangulong Duterte. So ako, kilala ko si Franco. Pwede mo bang sabihin na close kami? Wala man kaming picture na hinahawakan ko yung aso niya. Wala naman akong video na nagsiselebrate ako ng birthday sa bahay niya. So bakit? Agad-agad, ito yung red flag talaga dito Sabi ko nga, sablay na sablay talaga si Claire Castro at ang Malacanang dito Bakit idinikit nyo kagad sa mga Duterte? Wala namang issue Sa mga Duterte dito sa mga nangyayaring corruption ngayong 2024-2025 So bakit ipinahid nyo na naman kay Duterte? Ibig sabihin nito, Claire Castro, tao nyo talaga yan. Hindi nyo pwedeng ikaila na tao nyo yan. Putang ina, napakasinungaling mo talaga. 2 araw ka palang nagpipress con, sumablay ka na naman. Putang ina, puro kayo talaga fake news. 2 kayo ng amo mo. Wala na kayong pinagkatanda. Ang boba ka ba? Dito mo malalaman talaga na ito si Claire Castro walang alam sa politika at walang alam kung gaano kademonyo yung kanyang pinagsisilbihan Nung sinabi niya ito, nung inilabas niya itong picture na ito, may picture si Duterte at saka si Franco Mabanta, putang ina, pinalitan ng libo-libong picture ni Franco at saka ni BBM. Biglang naglabasan yung mga images, posts, earlier posts ni Franco Mabanta na pinipraise niya si Bongbong Marcos. Meron bang picture si Franco Mabanta nasa loob ng bahay ni Bongbong ni Pangulong Duterte? Na habang nasa Colombo si Pangulong Duterte, nandoon siya nanonood. Meron bang video picture si Franco Mabanta na kumakain sila sa isang lamesa ni Pangulong Duterte? Meron siyang picture with Pangulong Duterte. Ang daming taong may picture with Pangulong Duterte. May picture din ako with Pangulong Duterte. So kung ako bigla ako magnakaw sa SM ng napkin, putang ina, sisisi natin kay Pangulong Duterte dahil sa ginawa kong kasalanan, dahil may picture kami ni Duterte. Anak ng tinapay ka talaga, Claire Castro. Wala kang utak. Napakaboba mo. ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Nasaan yan? Nasa bahay ba ni Pangulo yan? Andiyan pa si Harry Roque nangungulangot sa likod Kung nasa bahay ni Pangulong Duterte yan, hindi siya naka-Amerikana. Nasa isang function yan. Pinost yan ni Franco Mabanta. Gaano karami ang post ni Franco Mabanta na kasama niya si Pangulong Duterte versus Franco Mabanta na kasama niya si Bongbong. Wala kang hiya, Claire Castro. Putang ina, boba ka talaga. Ikaw talaga ang reyna ng fake news. Hindi ko talaga alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo. Kung nanay kita, ipapalit talaga kita sa paniki. Putang ina, swap kita sa paniki. Yung paniki, mas may pa yun may kredibilidad pa yung kaysa sa'yo. Kung asawa kita, putang ina, bibili na lang ako ng manika. Itatatwa talaga kita. Putang ina niyan. Ganito ka kagago, ganito ka kasinungaling. Putang ina niyan. Antindi rin ng asawa nito. Pucha, kaya niya pang kausapin yan. Ako asawa nito, kung kakausapin to, baka ilak ko to sa banyo Sobrang sinungaling, no? Pantaki mo, ipapasok mo na naman si Pangulong Duterte. Anong issue? Kaya dito sa ginawa nito ni Claire Castro, kasi pag may sinabi yan, kabaliktaran. Lagi naman yan kabaliktaran. Pag sinabi niya maganda ekonomiya, sigurado pangit ekonomiya. Pag sinabi niya maganda takbo ng Pilipinas, pangit ang takbo ng Pilipinas. Pag sinabi niya walang problema, may problema. Dito, tinan mo, sinabi niya na hindi nila kaano-ano, hindi nila kilala. Ang daming patunay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang